Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Thou shalt not steal. Yan ang natatandaan kong turo sa akin ng mga magulang ko na ikawalong utos daw ng ating Panginoon. Oo, ipinanganak ako sa mga magulang na relihiyoso at debotong Katoliko. Kung saan ay bata pa lamang kami ay binabasahan na kaming apat na magkakapatid na mga Bible stories. Ang mga tumatak sa aking kwento ay ang istorya ni Daniel, si Job at ang alibughang anak. At syempre yung mga Gospels. Pero ang pinamemorize talaga sa amin noon ay ang kwento ni Moises at ang 10 utos ng Diyos. Tumatak talaga yon sa isipan ko at simula noon ay nabuhay na ako na ayon sa 10 utos ng Panginoon. Natakot akong magsinungaling, mangupit, sumagot sa aking mga magulang, magmura at takot din akong makalimutang magdasal o magsimba dahil ayokong magalit noon ng Diyos sa akin. Pero Papa Dudut, bago ko ipagpatuloy ang aking kwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa inyo. Ako si Ligaya Margaret, pero tawagin niyo na lamang po ako sa aking first given name. Dating nakatira ako at ang pamilya ko along Marinduque, Circumferential Road dito sa Barangay Poktoy, bayan ng Torrijos dito sa Marinduque. Papa Dudut, dito sa amin ay uso pa rin ang bigayan ng ulam at hingian ng mga bunga ng tanim. Mapaprutas man yan o gulay, for the sake of pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Halos magkakakilala kaming lahat at tiwala kami sa isa't isa. Pero minsan, kahit gaano pa kaayos ang pakikitungo natin sa iba, meron pa rin gagawa ng hindi maganda sa iyo. Yun nga lang, noong magdalaga ako at kinailangan ko mag-aral sa Maynila para makapagtapos ng kolehiyo, ay nanirahan kami sa Tondo, Maynila. At simula noon ay doon na kami nanirahan. Dito na rin ako nakapagtapos ng business administration at nakapag-work ako sa isang ahensya ng gobyerno. Pero around 2 years ago, bumalik ako sa Marinduque para sa isang work-related project. Nasa baryo yung inupahan kong bahay pero hindi naman siya gaanong kaliblib, although may part na medyo mapuno at layo-layo yung mga bahay. Even before pa ako dumating. Napapadalas na yung mga kaso ng pagnanakaw ng ani doon. Unang pinuntirya yung mga taniman ng talong, kamatis, okra at sitaw. Kasi hindi panahon ng palay, either talong, kamatis, okra at sitaw, mais o ampalaya yung itinatanim sa bukirin sa mga likod bahay. Nung una ay napansin nung mga may-ari na may mga rows ng talong, kamatis, okra at sitaw na nawawalan ng bunga. Nilagyan nila ng harang yung gilid ng taniman. Kaya kung galing ka sa mga bahayan ay hindi ka na makakapasok sa side na yon. Mga ilang araw lang ang nakalipas ay nakagawa ng paraan yung magnanakaw dahil sa kabilang side na ng bukid siya dumaan. Ang side na yon ay malapit sa sapa at napapalagiran ng mga punong kawayan yung gilid kaya mahirap dumaan doon. Pero yung magnanakaw ay determinado talaga kasi nakagagawa pa siya ng lagusan niya para makapasok sa taniman. Galit na galit yung may-ari dahil malapit na silang mag-harvest pero may ibang umaani na mga tanim nila.
kada gabi. So nagtayo sila ng 2 kubo sa magkabilang side ng taniman at naglagay din sila ng mga aso para mapigilan yung magnanakaw. Kapag gabi ay doon na sa kubo natutulog yung mga lalaking anak noong may-ari at yung iba nilang mga helper. Samantala papadudot natigil na yung pagkawala ng mga talong, kamatis, okra at sitaw. Pero hindi rin nagtagal ay umatake ulit yung magnanakaw na tawagin na lang nating Hestas. This time ay sa mga bahay-bahay naman siya nag-raid. Hindi importante kung malaki o maliit man ang taniman ninyo sa bakuran o kung anong klaseng mga tanim ang meron kayo. Basta may mga bunga, aprobado sila kay Hestas. Ang nakakainis pa ang galing niyang tsumempo. Alam niya kapag walang tao sa isang bahay, kung sino yung mga walang alagang aso at kung kailan dapat pitasin yung mga bunga. Sa bakuran namin ay nakapasok din siya. Minsan ay umuwi ako sa amin at yung mga may-ari naman ay namista sa ibang bayan at doon sila nakitulog. Pagbalik daw nila, yung mga papaya na iniwang puno ng bunga ay nadatnan nilang puro dahon na lamang. Naiyak pa noon si Ate Loida dahil plano niyang gawing atsara ang mga yon at bibigyan niya sana ako. Sa kalaunan ay may mga nawawala na ring mga alagang manok, itik, bibik, kalapate at kambing. Sa kabilang banda ay usap-usapan noon na iisang tao lamang daw ang nagnanakaw at marahil ay taga-ibang baryo yon. Kung sila lang kasi doon ay hindi na kakailanganing magnakaw pa dahil anytime na humingi ka sa kapitbahay ay bibigyan ka naman nila. Saka halos every family ay may maliit na gulayan sa mga bakura nila. Kaya walang nakikitang reason para humantong pa sa pagnanakaw. Isa pa'y very conscious ang mga tao doon sa kanilang image. Ingat sila na gumawa ng mga bagay na alam nilang makakasira sa kanilang pangalan kasi habang buhay silang pagchichismisan ng mga kapitbahay nila. So kumbinsido ang mga tao doon na hindi isa sa kanila si Hestas. Dahil sa marami ng taong nabibiktima ni Hestas, ang nagrereklamo sa barangay ay nagutos yung kapitan na may magrondang tanod kada gabi. Halos lahat ng kabahayan ay nag-alaga na rin ng aso. Minsan ay nakakarindi na yung mga asong tahol ng tahol at pakalat-kalat sa labas pero nakuha rin namang naming masanay. Mga ilang buwan ding naging payapa ang mga bakura namin at marami ang natuwa dahil sa wakas ay natikman na rin nila yung mga bunga ng kanilang mga tanim. Hanggang sa isang araw, napabalitang may ninakawan na naman. Sa isip siguro ni Hestas ay nakala niyang nakajackpot siya sa sagingang ni-raid niya dahil marami itong bunga. Pero ang hindi niya alam, it was a very, very wrong move na pagsisisihan niya sa panghabang buhay. Sa may bandang dulo ng baryo ay may bahaging mapuno na parang isang maliit na gubat. Yung kabilang dako ng mapunong part na yon ay pabundok na. Sabi ni Kuya Doroteo na asawa ni Ate Loida, wala raw masyadong nagpupunta sa bahaging yon ng baryo dahil marami ang naliligaw at muntik nang hindi makabalik. Kaunti lang din ang mga kabahayan doon at ang pinakamalayo sa lahat ay ang bahay ni Aling Magdalena na nasa bukana ng Kakahuyan. Isa si Aling Magdalena sa mga nirerespetong tao doon sa baryo. Hindi siya mayaman, hindi rin barangay official kundi isa lamang matandang babaeng tahimik na namumuhay mag-isa sa kanyang bahay. Ganon na lamang ang paggalang kay Aling Magdalena ng mga matatanda roon dahil descendant daw siya ng isang royal family ng mga sinaunang panahon. Although walang proof at never din daw kinonfirm ni Aling Magdalena, basta yun ang naging taguring sa kanya ng mga tao ever since. Bukod pa roon ay nirerespeto din si Aling Magdalena
dahil sa kakayahan niyang manggamot, mangtawas at magpaalis ng mga masasamang espiritu. Sa madaling sabi, isang kilalang albularyo si Aling Magdalena. Samantala may sagingan sa gilid ng bahay ni Aling Magdalena na siyang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Pag malapit ng mahinog ang mga saging ay ipapaani niya yon doon sa suki niya sa palengke. Hindi siya tumatanggap ng pera kaya yung bayad sa kanya ay bigas at mga pagkaing pwedeng iimbak. Minsan ay may nagpapahilot din sa kanya at binibigyan siya ng gatas, karne, prutas o kaya ay gulay. At yun na nga papadudot, laking gulat ng mga tao nang mabalitang ninakaw yung mga saging ni Aling Magdalena. Saktong may nagpunta roon para magpahilot kaya nila nalaman ang nangyari. Doon na rin naging firm yung paniniwala ng mga taga-baryo na galing sa ibang lugar si Hestas dahil walang sino man sa kanila ang mga ngahas na pumasok sa bakura ni Aling Magdalena para magnakaw. Kinagabihan bumili ako sa tindahan ng magkagulo sa barangay hall. Napatakbo kami pareho ni Ate Loida. Yung isang tanod doon ay bigla na lang daw nagsisigaw at namaluktot dahil sa sakit. Hiniga siya doon sa isang papag sa labas at pilit na pinakakalma. Biglang napasigaw yung ibang naroroon dahil unti-unting lumobo ang tiyan ng tanod, sobrang laki ng tiyan na parang anytime ay puputok na ito. Ang nipis na nung balat niya sa sobrang pagka-stretch pero patuloy pa rin sa paglobo. Tapos ay biglang lumiit ulit ang tiyan and this time ay nalipat naman yung paglobo sa isa niyang kamay. Wala nang gustong humawak sa kanya dahil sa takot. Nagpatawag sila ng tricycle para dalhin sa ospital ang tanod pero pinigilan sila nung isang matanda. Kapag dinala niyo yan sa ospital ay mamamatay siya, ang sabi niya. Palipat-lipat yung paglobo ng body parts noong tanod hanggang noong bumalik sa isa niyang kamay. Natanggal yung iba niyang mga kuko, sigaw siya ng sigaw at naghalo na yung luha at dugo na galing sa ilong niya. Dumating yung asawa at mga anak ng tanod at pati sila ay nag-iyakan na rin. Sa pagitan ng mga sigaw at pag-iyak ng tanod ay umamin siya sa lahat ng mga naroroon na siya ang nagnakaw ng mga tanim at siya rin ang nagnakaw ng mga saging ni Aling Magdalena. Ibebenta niya raw yon sa kabilang bayan at yung iba ay inuwi sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga tao dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tanod doon na matyagang rumoronda kapag gabi at kusang loob na tumutulong sa mga bahay-bahay. Ang laki pa naman ang kumpiyansa nilang wala sa mga kabaryo nila ang gagawa ng ganon. Pero nasabi ng ilan na baka front lang niya yung mabait at matulunging personality at ginamit yon para tiktikan ng mga bahay. Ang kinainis ng mga tao ay kung bakit hindi pa raw siya nakontento sa mga ninanakawan niyang mga bakuran at idinamay pati yung tanim ni Aling Magdalena. Siguro ay dahil alam niyang matanda na ito ay wala ring malapit na kapitbahay. Siguro ay dahil hindi niya lubos inakala kung ano ang kahihinatnan ng ginawa niyang panluloob. Papadudot. Lahat kaming nanonood ay napasigaw nang magsimulang lumobo ang leeg ng tanod. Kitang-kita yung mga litid niya sa leeg na sobrang magang-magana. Parang merong spring ng notebook sa loob ng balat niya na gumagapang ng mabilis. Pati yung baba niya at nguso ay lumobo rin kaya natanggal yung kanyang mga ngipin. Naubo siya dahil sa dugo at mga ngiping nasa bibig niya kaya inuupo na siya ng bahagya para mailuwa niya ang mga yon. Hindi siya nagtagal sa pagkakaupo dahil ang lumobo naman ay yung likuran niya. Natumba siya ng patagilid at pa-fetus style ang pagkakatiklop ng katawan niya. Tuwing may lulobong bahagi ng katawan, napapaliyad yung tanod at tumitirik yung mata. Nakakatakot na pagmasdan yung puro puti lang yung eyeballs niya. Maliban pa sa paglobo ng katawan, isa ring natatanggal yung mga natitira niyang kuko sa kamay at paa. Kada may isang kuko na malalaglag ay sabay namang sumisirit na dugo
at maliliit na piraso ng laman mula sa ilong niya. Awang-awa kami sa sinapit ng tanod pero wala namang kaming magagawa. Yung asawa niya at mga bayaw ay hindi magkandatuto kung alin ang una nilang hahaplusin sa katawan niya. Pinatawag din nila yung mga magulang ng tanod sa kabilang bayan para maibalita ang sinapit ng anak nila. Strictly speaking, tama rin naman yung mga tao roon na hindi isa sa kanila ang magnanakaw since itong tanod ay hindi pala talaga rito at nakapag-asawa lang sa baryo. Sabi ng iba, kahit ilang albularyo pa ang tawagin nila ay hindi siya gagaling. Sa halip ay lalo pang mahihirapan. At takot din sila na kalabanin kung sino man ang gumawa sa parusang ito. Pinaalis na kaming mga meron at nang dumating yung tricycle ay dinala nila yung tanod sa bahay ni Aling Magdalena. Hindi namin alam kung ano ang nangyari pagkatapos pero hindi na ulit gumaling yung tanod. Buhay pa naman siya at nasa matinong pag-iisip subalit hindi na normal ang buhay niya. Sabi ng kapitbahay nila ay sinubukan daw ng pamilya ng tanod na ilayo siya pero halos mamatay raw ito sa sobrang sakit. Kung tinuloy nilang lumabas ng baryo ay mamamatay raw siya. Tinanong ko si Ate Loida kung si Aling Magdalena ba ay may kakayahan sa mga ganong bagay at kung siya ba ang gumawa noon sa tanod. Nagkibit balikat lamang sila at sinabing basta wala kang ginawa na nangangailangan ng ganong repercussion ay safe ka naman. Di lang ako kumibo at naintindihan ko na ang ibig nilang sabihin. Samantala, papadudot isang linggo bago ako umalis sa baryo ay sinama ako ni Ate Loida sa bahay ng kapatid niya para humingi ng papaya. Habang nanunungkit kami, itinuro sa akin ni Ate Loida yung bahay ni Aling Magdalena. Medyo may kalayuan pa yung bahay pero mula sa bakuran ng bahay ng kapatid niya ay matatanaw mo na ito. Maya-maya ay nagulat kaming pareho dahil natanaw namin si Aling Magdalena na papalapit sa kinakaroonan namin. Hindi mapakali si Ate Loida at putlang-putla yung mukha niya dahil sa sobrang kaba. Pinapasok kami ng kapatid niya sa bahay at pinainom si Ate Loida ng tubig. Ate, wala naman tayong ginagawang masama, hindi ba? Huwag ka nang matakot, sabi ko sa kanya habang hinihimas ang likuran niya. Sa totoo lang ay natatakot din ako noon. Pero hindi ko pinahalata. Nang pumasok sa bakuran si Aling Magdalena, nagmano sa kanya yung kapatid ni Ate Loida at saglit silang nag-usap. Then tinawag kami at sinabihang lumabas. Una kong napansin yung pagtitig sa akin ni Aling Magdalena. Tinitigan ko rin siya kahit parang nanlalambot na yung mga tuhod ko sa sobrang kaba. Meron siyang sinasabi habang nakaharap sa kapatid ni Ate Loida pero yung gaze niya, yung mga eyeballs niya ay sa direksyon ko nakatingin. Sobrang creepy ng pakiramdam ko that time. Pero sinakyan ko ang pagtingin niya sa akin. Medyo naduduling na ako dahil pinipigilan kong kumurap kaya kinurot-kurot ko yung gilid ng mata ko para hindi sila mangalay. Natatakot ako ng sobra sa pwedeng mangyari kapag ako ang unang nagbaba ng tingin. And thankfully biglang tumawa si Aling Magdalena dahil sa sinabi ng kapatid ni Ate Loida at yun ang dahilan kung paanong naputol ang titigan namin. Naging komportable na yung pakiramdam ko pagkatapos nun. At sa paningin ko ay para lamang isang tipikal na lola si Aling Magdalena na nangungumusta sa kanyang mga apo. Nakikitawa na rin si Ate Loida sa kanila at paminsan-minsan ay tinatranslate para sa akin ang usapan nila. Nang paalis na kami, habang isinasakay ni na Ate Loida sa tricycle yung mga pinitas naming papaya. Nilapitan ako ni Aling Magdalena at hinawakan sa bandang siko. Neng, ayaw mong gamitin niyang kakayahan mo? Sinabi niya sa akin. Ako po, balik tanong ko sa kanya. Tumango siya at saka malambing nang umiti. Mag-iingat ka palagi kapag may gumambala sa iyo na hindi mo kaya. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Sabi niya at saka hinilot ng 2 beses yung gitna ng noo ko gamit yung isang thumb niya.
Ewan ko ba kung hallucination yon o ano, pero biglang bumata sa paningin ko si Aling Magdalena. Yung mukha niya na halos puno ng kulubot ay parang ang kinis-kinis. Yung buhok niya ay nakapusod at puting-puti na parang umitim ulit. Nakatingin lang ako sa kanya habang siya naman ay nakangiti sa akin. Natauhan lamang ako nang kalabitin ako ni Ate Loida dahil aalis na raw kami. Tumingin muli ako kay Aling Magdalena pero bumalik na siya sa normal niyang itsura. On the day na aalis na ako, kausap ko si Ate Loida at unconsciously ay nabanggit ko sa kanya na sana ay gumaling na yung tanod. Sinong tanod? Nagtatakang tanong ni Ate Loida. Yung lumobo ang katawan, sagot ko. Sino bang tanod ang lumobo ang katawan? Muli niyang tanong. Naguluhan ako. Hindi na ba naalala ni Ate Loida ang nangyari? Yung tanod na lumaki yung tiyan, yung nagnakaw ng mga gulay, paliwanag ko sa kanya. Ayon ba, hindi naman lumobo ang katawan nun? Stroke siya. Saka hindi yung tanod no, sabi ni Ate Loida. Natigilan ako, Papa Dudut, at sobra akong naguluhan dahil biglang nakalimutan ni Ate Loida yung mga nasaksihan namin. Bakit biglang parang nagbago ang kwento? Pasimple kong tinanong ulit si Ate Loida, tila lahat ng nasaksihan namin nung gabing lumobo ang katawan ng tanod ay hindi na niya maalala. Maging si Kuya Doroteo. Aside sa pagnanakaw ng lalaki sa taniman ng talong, kamatis, okra at sitaw at sa mga bahay-bahay ay wala na silang ibang alam. Meaning, yung ginawang pagnanakaw sa mga saging ni Aling Magdalena at yung sinapit niyang kaparusahan ay wala na sa alaala nila. Hindi rin daw siya isang tanod sa baryo. Pero yung kwento about sa mga naliligaw sa kakahuyan at yung respeto nila kay Aling Magdalena ay naroon pa rin at hindi nagbago. Sa palagay ko, ang nabura lang ay yung memory nilang nakasaksi sa manifestation ng kakayahan ni Aling Magdalena. Parang alam ko na yung sagot pero gusto ko pa rin i-confirm, kaya tinanong ko si Ate Loida kung nakita o nakausap na ba niya si Aling Magdalena. Ang sagot niya hindi pa raw dahil hindi lumalabas yung matanda sa bakuran niya at hindi rin nakikihalubilo masyado sa ibang mga tao maliban sa mga nagpapahilot sa kanya at bumibili ng mga saging. Papadudot, nakakasakit ng ulong isipin na ako lang ang nakakaalala sa lahat ng mga nangyari. Bakit ako? Dahil ba sa ginawa sa akin ni Aling Magdalena? Medyo nakakatakot at minsan ay gusto kong isipin na baka gawa-gawa lang ng utak ko ang mga nakita ko at narinig, pero kahit ilang beses mang magbali-baliktad ang mundo, alam ko na totoong nangyari ang mga yon. Siguro ay talagang may mga bagay lang na mahirap ipaliwanag at hindi kayang saklawin ng mga pangkaraniwang isipan. Samantala nang bumalik na ako dito sa Maynila, nakwento ko sa aking mga magulang ang naging karanasan ko sa probinsya namin, pati ang tungkol kay Aling Magdalena. Pero nagulat ako, papadudot, nang may sabihin sa akin si Mama tungkol sa matandang albularyo. Lola mo yun, Ligaya? Kapatid si Tita Magdalena ni Mama. Close silang dalawa hanggang sa nag-asawa ang lola mo at nanirahan sila sa Boak. Pero alam mo ba? Pareho silang may kakayahang manggamot, mangtawas at magpaalis ng mga masasamang espiritu. Pero si Tita Magdalena mas piniling manggamot, habang si Mama ay mas pinili niyang matuto ng pangungulam at pambabarang. Kwento ni Mama sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa mga narinig ko, papadudot. Mangkukulam si Lola? Tumango si Mama bilang sagot. Kaya nung nakilala ko ang papa mo, sumama ako sa kanya dito sa Tondo dahil ayokong maging mangkukulam at matulad sa aking ina. Pero syempre tumutol at nagalit ang lola mo. Nagbanta siya sa akin at pinagtangkaan pa niya ang buhay ng papa mo. Pero nilabanan ko siya, anak, at nagbanta ako noon sa kanya na huwag niyang gagalawin ang papa mo at kayong magkakapatid. Ligaya, may namana din akong kapangyarihan mula kay Mama at alam kong may namana ka rin sa amin. Aniya. Bigla ko naalala yung sinabi ni Aling Magdalena.
Kaya pala sabi niya sa akin, bakit daw ayaw kong gamitin ang kakayahan ko? Ang wika ko. Nakita niya ang kapangyarihan mo anak. Baka nga alam niya na apo ka ni Mira. Sabi pa ni mama sa akin. Ma, kung ganun mabuti si Lola Magdalena? Usisa ko. Kung ikukumpara sa nanay ko, di hamak na mabuti si Tita Magdalena no? Huwag mo lang siyang abusuhin o lolokohin. Hindi mo siya maluloko. May kakayahan din siyang baguhin o burahin ang isipan ng mga tao kaya ganoon na lamang siguro ang paggalang ng mga tao sa kanya. Kwento pa ni mama. Napabuntong hininga naman ako. Si Lola Mira may balak pa kayong bumalik sa kanya? Patay ng lola mo Ligaya. Malungkot niyang sabi. Naguluhan naman ako sa sinabi niyang yon. Paano niyo naman po nalaman? Hindi niyo naman po siya binibisita si Lola doon sa Bowak? Sabi ko. Naramdaman ko Ligaya nung araw na namatay siya. Magdadalawang buwan na ngayon. Nagpakita rin siya sa akin nung natutulog ang mga kapatid mo sa kwarto habang nasa Torrejos ka naman. Mukhang magiging masamang espiritu na ang lola mo dahil nakipagkasundo siya sa demonyo para maging mangkukulam at mangbabarang. Kwento pa ni mama. Sa huli sinabi ni mama ang rason kung bakit niya kami pinalaking Katoliko at relihiyoso. Dahil ayaw niyang matulad kami sa aming Lola Mira. Gusto niyang mapunta kaming lahat sa tamang liwanag at tamang landas. Samantalang nag-request si mama na kung pwede dalawin namin si Lola Magdalena sa bahay niya sa Torrijos at pumayag naman ako. Makalipas ang isang buwan ay nag-file ako ng vacation leave ng 2 linggo at pinuntahan namin si Lola Magdalena. Masayang sinalubong kami ni Lola Magdalena. Doon ko rin nalaman na nung unang beses na nagkaharap kami ni Lola Magdalena ay alam na niyang apo ako ng kanyang kapatid na si Mira. Pero pagdating namin doon at pagkatapos kong magpakilala ulit sa kanya ay tinanong niya kung may balak ba akong sundan ng yapak ni Lola Mira. Siyempre humindi ako. Ayoko maging mangkukulam at kahit kailan ay hindi ako makikipagkasundo sa demonyo. Pagkatapos kong sabihin yon ay ngumiti na siya at tumawa na noong nagkwekwentuhan na kaming tatlo. Ayun na nga Papa Dudut. Sa ngayon Papa Dudut ay madalas naming dalawin si Lola Magdalena dito sa Torrijos. At neto lang nakaraang taon ay nagpasya na sina mama at mga kapatid ko na tumira na dito malapit sa bahay ni Lola Magdalena. Habang ako naman ay naiwan sa Maynila dahil na rin sa trabaho pero araw-araw pa rin naman akong may komunikasyon sa kanila. So yun nga Papa Dudut, ang aral ng kwento ko ay thou shall not steal. Kaya mag-ingat tayo at huwag mag-isip ng masama sa kapwa dahil may karma yan. At mag-ingat din sa mga taong nakakasalamuhan natin dahil may mga taong akala po natin ay genuine at tinutulungan tayo. Yun pala'y naghahanap lang sila ng tiyempo para makagawa ng hindi maganda. Huwag din nating nasain ang mga bagay na hindi sa atin dahil we'll never know. Baka pagsisihan natin yon habang tayo ay nabubuhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko Papa Dudut. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ligaya. Maraming salamat Ligaya sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa amin. Bakit nga ba nagkakaroon ng magnanakaw? Una, dala ng matinding pangangailangan, yung tipong kailangan niyang magnakaw ng pera o gulay para hindi mamatay sa gutom ang kanyang pamilya. Pero meron din pong nagiging magnanakaw dala ng masamang impluwensya o yung nagnakaw lang para maranasan ang kakaibang adventure. Pangatlo ay maaring may sakit sa pag-iisip ang isang tao na nakasanayan na ng kanyang utak ang pagnanakaw. Ito yung may tinatawag na kleptomaniac. Pero syempre anuman ang inyong dahilan ay isa lang ang sinasabi sa atin ng Diyos. Masama po ang magnakaw. Masamang umangkin ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan o hindi sayo. Makontento ka sa kung ano ang meron ka at kung ikaw ay nangangailangan ng isang bagay na wala sa iyo ay matutong magpaalam at manghingi. Magpasalamat kung ikaw ay binigyan. Huwag namang magtanim ng galit kung hindi ka pinagbigyan.
Mga ka-online, tandaan natin ang 10 kautusan ng Diyos. At palagi nating isipin na masamang mag-isip ng masama sa ating kapwa dahil hindi natutulog ang Diyos. At palaging nasa paligid lamang ang karma. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.